Pinahiya ng pamilya-asawa ni Lilibeth sa isang marangyang salo-salo ng Pasko, kaya't nagdesisyon siyang iwan ang nakaraan at magsimula bilang Celestine Guerrero, isang makapangyarihang tagapagmana. Ngunit, magiging sapat ba ang paghihiganti upang gumaling ang mga sugat o may pagkakataon pa bang magpatawad nang lumabas ang mga lihim ni Jackson? Kaya ba ni Celestine manalo sa laban na ito nang hindi nawawala ang kanyang tunay na sarili? Ang matinis na tunog ng mikropono ang pumunit sa maligayang bulungan sa loob ng grand ballroom ng mansyon ng mga Madrigal. Agad na napako ang tingin ng lahat sa entablado kung saan nakatayo ang lalaking pinakamamahal niya, si Jackson. Ngunit ang mga matang tumingin sa kanya ay hindi na ang mga matang dati puno ng pagsinta. Malamig ang mga iyon, kasing lamig ng yelo. "Lilibeth!" sabi ni Jackson. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, walang bahid ng anumang emosyon. "Umakyat ka rito." Naramdaman ni Lilibeth na tila may mga karayom na tumusok sa kanyang likuran. Bawat mata sa party ay nakatutok sa kanya, sa kanyang simpleng puting bestida na tila isinisigaw ang kanyang pagiging iba sa dagat ng mga mamahaling gown at alahas. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang humakbang. Bawat yabag ay tila isang milya ang layo. Pagdating niya sa entablado, hindi siya inalalayan ni Jackson. Sa halip isang folder ang inilapag nito sa isang maliit na mesa sa kanilang pagitan. Isang pluma ang kasunod na ipinatong doon. "Ano to, Jax?" Halos pabulong niyang tanong. Ang puso'y kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Divorce papers," diretsong sagot ni Jackson, sapat na malakas para marinig ng mga nasa harapan. "Pirmahan mo na, para matapos na ang lahat ng to." Para matapos na ang lahat ng to. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga pangarap, ay isang bagay na lang pala na kailangang tapusin. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang na ngiti sa mga labi ng ina ni Jackson, ang pag-iling ng mga pinsan nito, at ang matigas na mukha ng patriarka ng pamilya. Si Don Rafael Madrigal, na nakatayo sa paanan ng entablado. "Hindi ko maintindihan," sabi niya. Ang luhay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Akala ko ba? Pasko ngayon, Jax. Akala ko ba maayos na tayo?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Jackson. "Maayos, Lilibeth. Kailanman ay hindi tayo naging maayos. Isa kang malaking pagkakamali." Sa puntong iyon, lumapit si Don Rafael. Inagaw nito ang mikropono mula kay Jackson. Ang kanyang boses ay mas matigas, mas nakakainsulto. "Narinig ninyo ang aking anak," anunsyo ni Don Rafael sa mga bisita. Ang kasal na ito ay isang pagkakamali na kailangan ng itama. Ang pamilya Madrigal ay hindi maaring madungisan ng isang babaeng walang pinanggalingan, isang ampon na walang kwenta. Ampong walang kwenta. Iyon na. Ang mga salitang palihim na ibinabato sa kanya sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, ngayon ay isinisigaw na sa harap ng buong alta sosyedad. Gumuho ang mundo ni Lilibeth. Ang mga ilaw ng Pasko ay tila nagdilim, at ang mga awitin ay napalitan ng ugong sa kanyang mga tainga. Sa kanyang pagkabigla at panginginig, napaatras siya. Hindi niya napansin ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Natabig niya ito. Ang mamahaling alak ay bumuhos sa kanyang puting bestida, nag-iiwan ng malaking mantsa na parang dugo. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ang sakit, ang pait, ang galit, lahat ay naghalo-halo. Wala na siyang ibang nagawa, kundi ang tumakbo. Tumakbo siya palayo sa entablado, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo kay Jackson. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Bumuhos ang langit. Tila nakikidalamhati sa kanya. Ang malamig na ulan ay humahalo sa kanyang maiinit na luha.
Patuloy lang siya sa paglakad. Walang patutunguhan, basang-basa, dinudurog ng sakit. Ang dating pangarap na Pasko ay naging isang bangungot na abo. Habang naglalakad siya sa madilim at basang kalsada, bigla siyang nasilaw sa ilaw ng isang sasakyan. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na damit, may bitbit na payong, ang mabilis na lumapit sa kanya. Ipinayong nito sa kanya. Tumingala si Lilibeth. Ang muka'y puno ng pagtataka at pagod. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay paos. Ngumiti ng magalang ang lalaki. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. "Miss Wellington," sabi ng matanda sa magalang ngunit matatag na boses. "Kanina pa po namin kayo hinahanap." Ang pangalang Wellington ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lilibeth, isang salitang banyaga at walang kahulugan sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa matandang lalaki, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa kawalan ng lakas para tumanggi. Pagod na ang kanyang katawan at kaluluwa. Ano pa ba ang posibleng mawala sa kanya? Sumakay sila sa marangyang sasakyan. Ang loob nito ay amoy katad at mamahaling pabango, isang malaking pagkakaiba sa amoy ng ulan at putik na dala niya. Walang nagsalita sa buong biyahe. Tanging ang mga patak ng ulan sa bintana at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Huminto sila sa harap ng isang nagtataasang gusali, isang 5-star hotel. Inalalayan siya ng lalaki papasok sa lobby kung saan lahat ng staff ay yumuyukod sa kanila. Dumiretso sila sa isang private elevator na nagdala sa kanila sa pinakatuktok na palapag, ang penthouse suite. Pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad kay Lilibeth. Ang lawak ng silid, ang mga eleganteng kasangkapan, ang naglalakihang bintana na tanaw ang buong syudad na naliligo sa mga ilaw matapos ang ulan. Lahat ay tila isang panaginip. "Maupo po kayo, Miss Wellington," sabi ng lalaki. Sa gitna ng sala ay may isa pang lalaki, mas bata, nakasuot ng barong at salamin. Tumayo ito at magalang na inilahad ang kamay. "Magandang gabi. Ako po si Attorney De Castro. Matagal na po naming hinihintay ang pagkakataong ito." Umupo si Lilibeth sa malambot na sofa. Ramdam ang panlalamig dahil sa kanyang basang damit. Nag-aalangan siyang tumingin sa abogado. "Hindi ko po maintindihan. Nagkakamali po yata kayo ng tao. Ang pangalan ko po ay Lilibeth Magpantay." Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Attorney De Castro. "Yun po ang pangalang ibinigay sa inyo para sa inyong proteksyon. Pero ang tunay ninyong pangalan ay nasa dokumentong ito." Maingat niyang inilapag sa mesang salamin ang isang folder. Binuksan niya ito. Ang unang papel ay isang birth certificate. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Lilibeth. Binasa niya ang mga nakasulat. Pangalan: Lilibeth Grace Wellington. Pangalan ng ama: Gregorio Wellington. Pangalan ng ina: Graciela Wellington. Nabitawan niya ang papel. Hindi ito totoo." "Lahat po ng yan ay totoo," mahinahong sabi ng abogado. Sunod niyang inilabas ang isang makapal na dokumento. "Ito po ang last will and testament ng inyong ama, si Don Gregorio Wellington, ang nag-iisang nagmamay-ari ng Wellington Group of Companies." Sunod-sunod na inilabas ng abogado ang mga larawan. Isang masayang mag-asawa, nakangiti sa kamera. Ang lalaki ay may matikas na tindig at ang babae ay may angking ganda na tila pamilyar sa kanya. Sa isang larawan, karga-karga nila ang isang sanggol na nakabalot sa puting kumot. "Iyan po kayo, kasama ng inyong mga magulang," sabi ng abogado. Dumadaloy na muli ang mga luha ni Lilibeth, ngunit iba na ang dahilan ngayon. Hindi na ito dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi sa isang malalim na pangungulila para sa mga mukhang ngayon niya lamang nakita. Nasaan sila? Bakit nila ako iniwan?
Hindi po nila kayo iniwan, sagot ni Attorney De Castro at may kinuha siyang isang laptop. May iniwan pong mensahe para sa inyo, ang inyong ama, bago siya pumanaw. Pinindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen. Ang lalaki sa larawan, si Don Gregorio, ay nakaupo sa isang silya. Mas matanda na siya sa video. May mga guhit na ng pag-aalala sa mukha. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kamera, na para bang si Lilibeth mismo ang kaharap niya. Anak ko, Lilibeth, mahal na mahal kita. Nagsimula ang kanyang ama, ang boses ay garalgal. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na kami ng iyong ina. Patawarin mo kami, anak. Kinailangan ka naming itago. May mga taong gustong kunin ang lahat ng ating pinaghirapan. Mga taong hindi nag-atubiling manakit. Ang tanging paraan para manatili kang ligtas ay ang ilayo ka namin. Huminto ito at huminga ng malalim. Ipinagkatiwala ka namin sa taong akala namin ay mapagkakatiwalaan. Ang kapatid ng iyong ina, ang Tio Fernando mo. Binigyan namin siya ng lahat para palakihin ka ng maayos at ibalik ka sa amin kapag ligtas na ang lahat. Pero, tinraidor niya kami, anak. Itinago ka niya sa amin at sa buong mundo para suluhin ang yaman na para sa'yo. Ang huling mga salita ay tumatak sa puso ni Lilibeth na parang nagbabagang bakal. Tio Fernando. Ang tiyuhin niya na nagpalaki sa kanya sa hirap, na palaging sinasabi na utang niya rito ang kanyang buhay. Isang kasinungalingan pala ang lahat. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Umiiyak si Lilibeth. Isang iyak na may halong galit, saya, panghihinayang, at pangungulila. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagiging ampong walang kwenta na isinampal sa kanya ng mga madrigal kanina, hindi pala yon totoo. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa isang malaking salamin sa dingding. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng basang-basa, may mantsa ng alak sa damit, at may namumugtong mga mata. Ito ang babaeng dinuraan at pinagtawanan. Ngunit sa likod ng kaawa-awang imaheng iyon, may bago siyang nakikita. Nakikita niya ang mga mata ng kanyang ama, ang ngiti ng kanyang ina. Hindi na siya si Lilibeth magpantay na ampon. Siya si Lilibeth Grace Wellington. Isang apoy ang unti-unting nagliyab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng sakit at pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Humarap siya sa abogado. Ang mga luhay tuyo na at ang kanyang mga matay may bagong kislap, isang kislap ng bakal. Oras na para singilin sila, sabi niya sa boses na hindi na nanginginig. Kinuha niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Dinial niya ang numero ng abogado na nasa calling card na iniabot sa kanya. Nang sumagot ito, nagsalita siya sa isang boses na malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan. Attorney De Castro, sabi niya, gusto kong likhain si Celestine Guerrero, isang babaeng walang kinikilala, walang inuurungan. Huminto siya sandali, at sa kanyang isipan ay nakikita niya ang mapanuyang mukha ni Jackson at ang mapagmataas na tindig ni Don Rafael. At uubusin ko ang mga madrigal. Sa mga sumunod na 6 na buwan, si Lilibeth magpantay ay unti-unting namatay. At mula sa kanyang abo, isinilang ang isang bagong nilalang. Ang penthouse suite na dati tila isang banyagang lugar ay naging kanyang pugad, kanyang training ground, kanyang kuta. Ang salamin na minsan ay sumasalamin sa isang babaeng wasak at talunan ay naging saksi sa pagbuo ng isang reyna. Ang mga araw niya ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Sa halip na kape at almusal, ang lamesa niya ay puno ng mga libro tungkol sa corporate law, stock market analysis, at international finance. Ang mga salitang mergers, acquisitions, at hostile takeovers ay naging kanyang dasal. Gabi-gabi, sa halip na matulog, ang mga kumukurap na numero sa screen ng stock market ticker
Ang kanyang binabantayan, inaaral ang bawat galaw, bawat kahinaan ng merkado. May mga araw na tila sasabog ang kanyang utak sa dami ng impormasyon. May mga gabi na napapahagulhol siya sa pagod at sa bigat ng kanyang misyon. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang paghina, ipipikit lang niya ang kanyang mga mata at babalikan ang gabing iyon ng Pasko. Ang malamig na boses ni Jackson, ang mapanuyang tawa ng mga tao, ang mga salitang ampong walang kwenta, at ang apoy sa kanyang dibdib ay muling mag-aalab. Mas malakas, mas mapanira. Isang hapon, dumating ang isang babaeng may matikas na tindig. Isa siyang sikat na poise and personality coach. Tinuruan siya nitong maglakad na may awtoridad, umupo na may grasya, at magsalita sa paraang bawat salita ay may bigat at kapangyarihan. Ang iyong mga mata, Celestine, sabi ng coach, hindi dapat nagpapakita ng anumang emosyon. Hayaan mong sila ang manghula kung ano ang iniisip mo. Hayaan mo silang matakot sa hindi nila nakikita. Ang huling bahagi ng transformasyon ay ang pisikal na pagbabago. Ipinag-upit niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat, isang matalim at modernong gupit. Ang kanyang mga simpleng bestida ay napalitan ng mga mamahaling business suit, mga damit na tila baluti, at mga sapatos na may takong na tumutunog sa sahig na parang martilyo sa bawat hakbang. Isang gabi, habang nililinis niya ang iilang personal na gamit na natira mula sa dati niyang buhay, nakita niya ang isang lumang litrato sa ilalim ng isang libro. Sila ni Jackson, kuha noong simula pa lang ng kanilang relasyon. Nakangiti sila pareho, masaya, walang kamalay-malay sa hinaharap. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay bahagi na lang ng isang bangungot. Walang luha, walang emosyon. Kinuha niya ang litrato, pinunit sa gitna, at itinapon sa basurahan. Tapos na ang lahat sa inyo, bulong niya sa hangin. Isang araw, ipinatawag niya ang kanyang private investigator. Isang lalaking may matalas na mata at bihirang magsalita. Ano na ang balita sa Madrigal Consolidated Group? Tanong ni Celestine. Ang boses ay malamig at direkta. Lubog sa utang ang isa sa mga shipping lines na hawak nila. Sagot ng investigador, inilapag ang isang folder sa mesa. At may isang maliit na kumpanya ng logistics, ang Aguila Forwarders, na may malaking pagkakautang sa kanila. Isang maling galaw lang ng Agila at babagsak ito. At kapag bumagsak iyon, malaking pera ang mawawala sa mga Madrigal. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Celestine. Perpekto. Kinabukasan, pumasok si Celestine Guerrero sa boardroom ng Aguila Forwarders. Lahat ng miyembro ng board, mga matatandang lalaki na sanay sa lumang paraan ng pagnenegosyo, ay napatingin sa kanya. May pagtataka at bahagyang pangmamaliit sa kanilang mga mata. Good morning, gentlemen, bati niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo siya sa dulo ng mesa, ang upuan ng pinuno. Ako si Celestine Guerrero, ang inyong bagong major investor. Inilatag niya ang kanyang plano. Isang plano na hindi lang magliligtas sa kumpanya, kundi magpapalago dito ng higit pa sa kanilang inaasahan. Nagpakita siya ng mga datos, ng mga proyeksyon. Bawat tanong nila ay sinagot niya ng may kumpiyansa at talino. Sa loob ng isang oras, ang pagdududa sa kanilang mga mukha ay napalitan ng paghanga at respeto. Pagkatapos ng pulong, isang kontrata ang inilatag sa kanyang harapan. Ang kontrata na maglilipat sa pagmamay-ari ng Aguila Forwarders sa kanya. Kinuha niya ang mamahaling pluma. Habang itinatapat niya ito sa papel, saglit siyang napapikit. Ito na ang simula, ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. Walang pag-aalinlangan, buong diin niyang isinulat ang pangalang Celestine Guerrero. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa tuktok ng Madrigal Tower, nag-uusap sa telepono si Don Rafael Madrigal.
Ikinagagalit niya ang pagbaba ng kanilang stocks. Gawan ninyo ng paraan yan. Hindi ako nagbabayad sa inyo para matulog lang. Sigaw niya sa kausap. Pagkababa niya ng telepono, pumasok ang kanyang sekretarya, may dalang takot sa muka. Sir, tumawag po ang legal department ng Aguila Forwarders. Ano ang kailangan ng mga pulubing yon? Sisingilin na natin sila. Asik ni Don Rafael. Hindi po, sir. Nanginginig na sabi ng sekretarya. Nagpadala po sila ng notice. Bayad na po ang lahat ng utang nila. Napakunot ang noo ni Don Rafael. Imposible. Saan sila kumuha ng ganong kalaking pera? Huminga ng malalim ang sekretarya bago sumagot. Sir, may bago na po silang may-ari. Isang misteryosong investor. Ang pangalan niya po ay Celestine Guerrero. Kung may isang bagay na kinasusuklaman ni Jackson Madrigal, ito ay ang mga charity ball. Isang malawak na dagat ng mga peking ng ngiti, mga pilit na papuri, at mga bulungan sa likod ng mga pamaypay. Bawat isa ay may suot na maskara, nagpapaligsahan sa pagpapakita ng yaman at impluwensya. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng whiskey habang pinapanood ang paulit-ulit na sayaw ng pagkukunwari. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon ng Pasko. Inamin niya sa sarili, hindi sa sino man, na may bahagi sa kanya ang nakonsensya sa ginawa nila kay Lilibeth. Ngunit mabilis niya iyong iwinawaksi. Kailangan niyong gawin. Isang pagkakamali na dapat itama, gaya ng sabi ng kanyang ama. At ang mga Madrigal ay hindi nagkakamali. Jackson, hiho, ang lalim ng iniisip mo. Bati ng isang matandang senador. Tinapik siya sa balikat. Pilit nang ngumiti si Jackson. Ini-enjoy ko lang po ang gabi, Senator. Isa na namang kasinungalingan. Nang biglang, ang masayang bulungan sa buong ballroom ay unti-unting humina. Hanggang sa napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga ulo na kanina'y abala sa kani-kanilang tsismisan ay sabay-sabay na lumingon sa iisang direksyon, sa grand staircase. At doon, nakita siya ni Jackson. Isang babae ang dahan-dahang bumababa. Hindi siya naglalakad. Tila siya lumulutang. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na gown na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang dating nito ay higit pa sa lahat ng kumikinang na alahas sa silid. Ang kanyang buhok ay maikli at matalimang gupit na lalong nagpapatingkad sa kanyang matangos na ilong at sa linya ng kanyang panga. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng lamig at kapangyarihan. Sino yan? Narinig ni Jackson na bulong ng isang ginang sa kanyang tabi. Grabe ang dating. Parang Reyna. Sagot naman ng kasama nito. Hindi maalis ni Jackson ang kanyang mga mata. May kung anong pamilyar sa tindig ng babae sa paraan ng kanyang paggalaw. Ngunit imposible. Ang babaeng ito ay irradiate ng isang kumpiyansa na kayang magpatigil ng mundo. Malayo. Malayo sa babaeng minsan niyang nakilala. Nang marating nito ang paanan ng hagdan, dahan-dahan nitong iginala ang kanyang mga mata sa buong silid na para bang sinusuri ang bawat isa. At sa isang sandali na parang huminto ang oras, ang mga mata nila ni Jackson ay nagtama mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Para siyang sinampal ng kuryente. Ang mga matang yon, malamig, matalim, at tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Para siyang binabasa, sinusuri, at hinuhusgahan sa loob lamang ng isang segundo. At pagkatapos, na para bang isa lang siyang ordinaryong palamuti sa dingding, nag-iwas ito ng tingin at lumakad patungo sa grupo ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Parang nainsulto at naintriga, naramdaman ni Jackson ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa kanya palapit dito. Ibinaba niya ang kanyang baso at sinimulang tahakin ang dagat ng mga tao. "Excuse me?" sabi niya habang nagbibigay daan sa kanya ang mga bisita. Nakatayo ang babae, kausap si Jeet Tan, ang may-ari ng pinakamalaking bangko sa Pilipinas.
Naghihintay si Jackson sa tamang tiyempo. Nang matapos ang usapan nila, agad siyang lumapit. "Magandang gabi," sabi ni Jackson sa kanyang pinaka-charming na boses. "Jackson Madrigal." Lumingon ito sa kanya. Mas nakakabighani pala ito sa malapitan. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling walang emosyon. "Celestine Guerrero," sagot nito. Ang boses ay kalmado at bahagyang malalim. Inilahad nito ang kamay, isang mabilis at formal na pakikipagkamay. Malamig ang kanyang balat. "Isang karangalan na makilala ka, Miss Guerrero," sabi ni Jackson, pinanatili ang kanyang nangiti. "Ipagpaumanhin mo ang aking pagiging direkta, ngunit maaari ba kitang maisayaw?" Inalok niya ang kanyang kamay. Tiningnan ni Celestine ang inilahad niyang kamay, pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga mata. Isang halos hindi mahahalata, ngunit matalas na kislap ang dumaan doon. "Salamat sa alok, Mr. Madrigal," sagot nito. Ang bawat salita ay may diin. "Ngunit hindi ako naparito para sumayaw. Nandito ako para sa negosyo." Isang tahimik na sampal. Sa buong buhay ni Jackson, ngayon lang siya tinanggihan ng ganun kadirekta. Imbes na mapahiya, lalo lang siyang naintriga. "Kung gayon, negosyo ang pag-usapan natin." Mabilis niyang sagot. "Narinig ko ang ginawa mo sa Aguila Forwarders. Isang napakatalinong galaw." Tumaas ang isang kilay ni Celestine. "Talaga? Ang pagliligtas sa isang kumpanyang malapit ng malugi dahil sa kapabayaan ng pinagkakautangan nito. Matalino pala ang tawag doon." Ang mga salita nito ay tila simpleng obserbasyon, ngunit ramdam ni Jackson ang patama. Ang Madrigal Group ang pinagkakautangan ng Aguila. "May mga pagkakataong hindi maiiwasan ang mga financial challenges, Miss Guerrero. Sigurado akong alam mo yan." "Ang alam ko, Mr. Madrigal," sabi ni Celestine. Humakbang ito nang bahagya palapit sa kanya na nagpanginig sa kalooban ni Jackson. Ay ang kahinaan ay hindi dahilan. Isa itong oportunidad. At ako, mahilig akong kumuha ng mga oportunidad. Ang paraan ng pagkakasabi nito, ang intensidad sa kanyang mga mata, ay nagpadala ng kakaibang kilabot kay Jackson. Hindi ito takot. Ito ay isang uri ng paghanga na may kasamang panganib. Para siyang nakikipag-usap sa isang magandang ahas, nakakabighani, ngunit alam mong may kamandag. Sa loob ng ilang segundo, nagtitigan lang sila. Pinipilit basahin ni Jackson ang nasa isip nito, ngunit ang kanyang muka ay parang isang pader na hindi kayang pasukin. Sino ba talaga ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? At bakit sa tuwing tinititigan niya ang mga mata nito, may anino ng isang pamilyar na sakit siyang nakikita? Isang aninong matagal na niyang pilit kinakalimutan. "Kung ipagpapaumanhin mo ako," sabi ni Celestine, binabali ang kanilang titigan. "Mayroon pa akong ibang kailangang kausapin." Tumalikod na ito para umalis. Ngunit sa huling sandali, bago ito tuluyang humakbang palayo, lumingon itong muli sa kanya. Isang napakaliit, halos hindi makita, ngunit puno ng kahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nanangiti ng saya. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na tila nagsasabing, simula pa lang ito. At pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Iniwan si Jackson na nakatayo roon. Gulong-gulo ang isipan. Hindi niya maalis sa kanyang ulo ang misteryosong babae at ang mapang-asar nitong ngiti. Ang nangiting iyon ay tila isang pangako at isang babala. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Jackson Madrigal na nakahanap siya ng katapat. Ang pagtatapos ng charity ball ay hindi hudyat ng pahinga. Para kay Celestine, ito ang tunog ng panimulang baril. Ang pakikipagtagpo niya kay Jackson ay hindi aksidente. Ito ay isang kalkuladong pagsubok sa tubig. At ngayon, alam na niya. Ang anino ni Lilibeth ay sapat ng nabura para hindi siya makilala. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay sariwa pa para maging epektibong sandata. Ang target,
ang Subic Gateway Port Expansion Project. Ito ang proyektong isasalba sana sa Madrigal Consolidated Group mula sa kanilang mga problemang pinansyal. Isang multi-bilyong pisong deal na ilang buwan nilang pinaghirapan. Makalipas ang isang linggo, nakaupo si Celestine Guerrero sa loob mismo ng pugad ng mga kalaban, ang naglalakihang boardroom ng Madrigal Tower. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Don Rafael, ang hari sa kanyang palasyo. Sa kanan nito ay si Jason na hindi maialis ang mga matang mapanuri sa kanya. Nagagalak kami sa iyong interes sa proyektong ito, Miss Guerrero. Simula ni Don Rafael, ang boses ay puno ng kumpiyansang dulot ng kapangyarihan. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto sa bansa sa susunod na dekada. Kalmadong ngumiti si Celestine. Kaya nga po narito ako, Don Rafael. My firm is always interested in legacy projects, ngunit mas interesado kami sa katatagan, stability. Itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata kay Jackson. Mr. Madrigal, base sa inyong mga financial projections, malaki ang nakasalalay na kapital dito mula sa inyong kumpanya. Paano ninyo masisiguro ang inyong mga investors laban sa anumang di inaasahang pagkalugi? Ang simpleng tanong ay parang isang direktang sampal. Alam ng lahat sa silid ang kanilang mga kasalukuyang problema. Sumagot si Jackson, pilit na pinapanatili ang kanyang profesionalismo. Mayroon kaming matibay na risk management plan, Miss Guerrero. Every contingency has been accounted for. I see, sabi ni Celestine, dahan-dahang tumango na para bang pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Sapagkat sa mundo ng negosyo, minsan ang pinakamalaking risk ay hindi ang merkado, kundi ang mga taong nasa likod nito. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salita ni Celestine ay may dalang bigat at pahiwatig na hindi matatakasan ni na Don Rafael at Jackson. Pagkatapos ng 2 oras na pulong, tumayo si Celestine. Pag-aaralan ng aking team ang lahat ng ito. I expect to give you our final decision by the end of the week. Gentlemen, sa araw ng Biyernes, ang araw ng pirmahan ng kontrata, tumunog ang personal na telepono ni Jackson. Si Celestine Guerrero ang nasa kabilang linya. Miss Guerrero, we were expecting you, sabi ni Jackson. May halong kaba at pag-asa. My apologies for the delay, Mr. Madrigal, sabi ni Celestine sa kabilang linya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. I'm calling to inform you that we will be respectfully withdrawing our offer to invest. Ano? Anong ibig mong sabihin? Halos pasigaw na tanong ni Jackson. Maayos ang lahat. Pumayag ka na. Nagbago ang isip ko. Simpleng sagot ni Celestine. Nakakita ako ng mas magandang oportunidad. Isang kumpanyang mas may integridad at mas matatag ang pundasyon. I believe they're called Oceanic Transports, your biggest competitor. Good luck with your project, Mr. Madrigal. At ibinaba na nito ang telepono. Celestine! Celestine! Sigaw ni Jackson sa patay na linya. Sa sobrang galit, ibinato niya ang telepono sa dingding. Pumasok si Don Rafael sa kanyang opisina. Anong nangyayari dito? Si Guerrero, umurong siya, sabi ni Jackson, hindi makapaniwala. At ibinigay niya ang pondo sa Oceanic Transports. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Don Rafael. Kinuha nito ang isang babasaging palamuti sa mesa at ibinato sa sahig. Walang hiya. Pinaglaruan niya tayo. Sinadya niya to. Jackson, kasalanan mo to. Hinayaan mong lokohin tayo ng babaeng yon. Habang nagwawala ang mag-ama sa kanilang tore, sa kanyang penthouse suite, tahimik na nakatayo si Celestine sa harap ng kanyang malaking bintana. Hawak niya ang isang kopita ng mamahaling red wine. Sa isang malaking flat-screen TV na nakasabit sa dingding, breaking news ang lumabas. Madrigal Group stocks bumagsak kasunod ng pag-atras ng malaking European investor sa Subic project. Pinanood niya ang pagbagsak ng mga numero. Ang bawat pulang araw na pababa ay musika sa kanyang pandinig.
Itinaas niya ang kanyang kopita na para bang may ka-toast. Para sa'yo ito, Lilibeth, bulong niya sa sarili. Ito ang unang hirit. Ngunit sa likod ng tagumpay, may kaunting kaba. Alam niyang hindi titigil si Don Rafael. Isang halimaw yon na kapag sinugatan ay lalong nagiging mabangis. Kinagabihan, sa madilim na opisina ni Don Rafael, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa babaeng yan. Utos ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Bawat butas sa buhay niya, bawat sikreto, kahit ang pinakamaliit na dumi, halongkatin ninyo. Gusto kong malaman kung sino si Celestine Guerrero. Lumipas ang ilang araw, muling pumasok ang security head sa opisina ni Don Rafael. May nahanap na ba kayo? Tanong ng matanda. Umiling ang lalaki, may pag-aalala sa mukha. Sir, iyon na nga po ang problema. Anong problema? Siniyasat po namin lahat. Walang record si Celestine Guerrero sa NSO, sa NBI, sa anumang ahensya ng gobyerno bago ang 6 na buwan na nakalipas. Ang kanyang passport, bank accounts, lahat. 6 na buwan lang ang tanda. Napatingin si Don Rafael sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang security head bago sumagot. Sir, para siyang isang multo. Isang multo. Ang mga salitang yon mula sa kanilang security head ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Jackson. Lalo lang siyang napuno ng galit at pagdududa. 1 linggo na ang nakalipas mula sa kanilang pagkalugi at ang anino ni Celestine Guerrero ay patuloy na bumabagabag sa kanya, hindi lang sa negosyo, kundi pati sa kanyang mga personal na sandali. Hindi na niya matiis. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang harapin ang babaeng ito. Hindi siya nagpa-appointment. Hindi siya nag-abiso. Dire-diretso niyang minaneho ang kanyang sasakyan patungo sa skyscraper kung saan matatagpuan ang opisina ni Celestine, ang punong tanggapan ng Wellington Group. Isang pangalang dati. Wala lang sa kanya, ngunit ngayoy tila isang malaking palaisipan. Sa lobby, sinubukan siyang pigilan ng security. Sir, wala po kayong appointment kay Miss Guerrero. I am Jackson Madrigal, mariin niyang sabi, gamit ang pangalang sanay na magbukas ng lahat ng pinto. At may appointment man o wala, kakausapin ko siya. Dahil sa kanyang autoridad, nag-atubili ang mga guwardiya. Nilagpasan niya sila at sumakay sa private elevator. Bawat palapag na kanyang inaakyat ay lalong nagpapainit sa kanyang dugo. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor, isang malawak at minimalist na opisina ang bumungad sa kanya. Sa dulo, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa salamin at bakal, nakaupo si Celestine Guerrero. Nakataas ang kanyang mga paa sa mesa, nagbabasa ng isang business journal na para bang wala siyang anumang pakialam sa mundo. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Hindi ka ba tinuruan ng iyong sekretarya na kumatok muna, Mr. Madrigal? Sabi nito, habang nililipat ang pahina ng kanyang binabasa. At hindi ka ba tinuruan na huwag paglaruan ang mga bagay na hindi mo kayang panindigan? Ganti ni Jackson, ang boses ay nanggigigil. Sa wakas, dahan-dahan nitong ibinaba ang journal. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagkagulat. Sa halip, tila inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Anong ginagawa mo rito, Jackson? Marahas niyang tanong habang naglalakad palapit sa mesa nito. Alam mo kung bakit ako narito? Sabi niya, itinukod ang 2 kamay sa mesa nito. Sinadya mo yon. Sinadya mong sirain ang deal. Anong gusto mo? Pera? Sabihin mo ang presyo mo. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Celestine. Itinayo nito ang sarili mula sa kanyang upuan, dahan-dahan, na parang isang predator na sinusukat ang kanyang biktima. Pera? Mr. Madrigal, kung pera lang ang habol ko, sana'y tinanggap ko na ang alok ninyo. May mga bagay sa mundong ito na mas mahalaga kaysa sa pera. Tulad ng ano? Pagsira sa pangalan ng iba?
Tulad ng hustisya. Sagot nito, ang boses ay biglang lumamig at paniningil sa mga may utang. Naglakad ito paikot sa mesa hanggang sa magkaharap na sila, isang braso na lang ang pagitan. Ang pabango nito, isang halo ng mamahaling bulaklak at yelo, ay lalong nagpagulo sa kanyang sistema. Sino ka ba talaga? Tanong ni Jackson. Mas mahina na ang boses ngayon, puno ng pagkalito. 6 na buwan. Walang record. Para kang bula na biglang sumulpot. Walang nakakakilala sa'yo. Ang mahalaga ay kilala kita. Sagot ni Celestine, ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya. Kilala ko ang pamilya mo. Alam ko ang mga sikreto ninyo. Alam ko kung paano kayo nagpapatakbo ng negosyo, kung paano kayo naninira ng buhay para lang sa kapangyarihan. Habang nagsasalita ito, sa gitna ng kanyang galit, sa gitna ng kanyang pagkaakit, may isang bagay sa kanyang mga mata na biglang kumislap. Isang emosyon na pilit niyang tinatago. Nang banggitin ni Jackson ang salitang pamilya, sa isang iglap, nakita niya ito. Isang kislap ng malalim na sakit. Ang kislap na yon, pamilyar. Ito ang kislap na nakita niya sa mga mata ni Lilibeth noong gabing yon ng Pasko, bago ito tumakbo papalabas sa ulan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jackson. Natulala siya. Ang lahat ng galit ay napalitan ng isang nakakabinging pagdududa. Imposible. Pero, sino ka ba talaga? Ulit niyang tanong. Ngunit ngayon, ang tanong ay may kasama ng takot at pagtataka. Lumapit pa siya. Sinusubukang hanapin ang kahit ni anong bakas ng nakaraan sa mukha nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Celestine. Ang kislap ng sakit ay agad na nawala. Napalitan ng isang matigas na pader ng yelo. Nakita niyang bahagyang nanginig ang mga kamay nito sa gilid. Security! Malakas niyang sigaw. Tinutulak si Jackson palayo. Palabasin ang taong ito. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok at hinawakan si Jackson sa magkabilang braso. Hindi siya pumalag. Habang hinihila siya palabas, hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Celestine. Pagkasara ng pinto ng elevator, naiwan si Celestine na mag-isa. Ang postura niyang matikas ay biglang gumuho. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Hindi. Bulong niya sa kawalan. Ang mga matay nakapikit. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi pa. Ang araw ng paghuhukom ay dumating sa anyo ng isang emergency shareholders meeting. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Madrigal Group ay mabigat at halos hindi mahingahan. Kahit pa malakas ang air conditioning, nakaupo si Celestine sa tapat mismo ni Don Rafael, isang reynang itim, sa gitna ng teritoryo ng mga lobo. Ito na ang sandali. Ang bunga ng 6 na buwang pagpaplano, pagtitiis, at paghahanda. Ramdam niya ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi sa nananabik na tagumpay. Salamat sa inyong pagdalo sa maikling abiso, simula ni Don Rafael, pilit na pinapakita ang kontrol na alam ni Celestine ay unti-unti nang nawawala. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa mga kumakalat na malisyosong chismis laban sa ating kumpanya na malamang ay kagagawa ng ating mga kakompetensya. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito kay Celestine. Hindi natinag si Celestine. Kalmado niyang inilapag ang isang manipis na itim na flash drive sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi ito chismis, Don Rafael. Ito ay katotohanan. Isang assistant ang kumuha ng flash drive at isinaksak sa sistema ng projector. Sa isang iglap, ang malaking puting screen sa likod ni Don Rafael ay nagliwanag. Ang Laguna Industrial Complex, sabi ni Celestine, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pumupuno sa bawat sulok ng silid. Isang proyektong ipinagmalaki ninyo bilang state of the art. Ngunit sa katotohanan, ay isang pugad ng pandaraya.
Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento. Mga pekeng invoice mula sa mga ghost supplier. Mga payroll para sa mga empleyadong hindi naman umiiral. Mga report mula sa engineer na nagpapatunay na substandard ang mga materyales na ginamit para makatipid. Ang huling ipinakita ay isang bank statement. Milyon-milyong piso ang inilipat mula sa pondo ng proyekto patungo sa isang pribadong offshore account na nakapangalan kay Don Rafael Madrigal. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga mukha ng ibang miyembro ng board ay nagbago mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkagulat at galit. Kasinungalingan, sigaw ni Don Rafael. Tumayo ito at halos mabuwal sa galit. Peke ang lahat ng yan. Isa kang manloloko. Sino ka para sirain ang pangalan ko? Nakatayo lang si Celestine, pinapanood ang pagwawala ng matanda. Ito na ang gantimpala niya. Ang makitang gumuho ang aroganteng hari sa harap ng kanyang kaharian. Ang hustisya ay abot kamay na niya. Ngunit bago pa niya malasap ng lubusan ng kanyang tagumpay, isang boses ang pumutol sa lahat ng ingay. May katotohanan ang sinasabi ni Miss Guerrero. Lahat ay napalingon. Ang nagsalita ay si Jackson. Nakatayo ito, hindi sa tabi ng kanyang ama, kundi sa kabilang panig ng silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok hindi sa ama, kundi kay Celestine. Natigilan si Celestine. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis, ngunit ngayon ay dahil sa pagkalito. Anong ginagawa niya? Ito ay wala sa plano. Ang inaasahan niya ay kasinungalingan, pagtatanggol, pagsunod sa dikta ng pamilya. Jackson, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Don Rafael, hindi makapaniwala. Hindi pinansin ni Jackson ang ama. Naglakad siya patungo sa mesa at ikinonekta ang sarili niyang laptop sa projector. May katotohanan ang mga ebidensya niya, ulit ni Jackson. Pero hindi iyon ang buong kwento. Ang mga dokumento ni Celestine ay nawala sa screen. Ang ipinalit ni Jackson ay isang serye ng mga email na ipinadala niya mismo sa kanyang ama. Dad, I reviewed the budget for the Laguna project. There are discrepancies. We need to investigate this. Nakapet sa 8 buwan na ang nakalipas. Sumunod ang isang internal memo. To the Finance Department, please halt all payments to these suppliers pending a full audit. The materials they delivered are not up to code. Nakapet sa 6 na buwan na ang nakalipas. At ang huli, isang formal na report na may kalakip na mga litrato ng mga substandard na bakal at semento. Isang proposal para itama ang lahat ng mali. Kahit pa mga hulugan ito ng malaking pagkalugi sa simula. Ang buong boardroom ay natahimik. Si Don Rafael ay napaupo, ang muka ay namumutla. Tila nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan ang pagtataksil na ito mula sa sarili niyang anak. Ngunit ang pinakanagulantang sa lahat ay si Celestine. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang itim at puting mundo, kung saan ang lahat ng Madrigal ay masama, ay biglang nagkalamat. Ang lalaking tiningnan niya bilang isang duwag at malupit na kasabwat ay siya palang unang kumalaban sa sistema. Kahit sa paraang patago, ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakalilitong pag-aalinlangan. Ang kanyang paghihiganti ay nakatutok sa isang halimaw. Ngunit paano kung ang isa sa mga target niya ay hindi pala isang halimaw? Nag-angat ng tingin si Jackson. Ang mga mata nila ni Celestine ay muling nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Wala na ang lamig at pangaasar. Ang naroon ay isang tingin na puno ng bigat, pagsisisi at isang tanong na hindi masabi. Isang matandang board member ang unang nakabawi sa pagkagulat. Tumingin ito kay Jackson. Ang boses ay puno ng pagtataka. Mr. Madrigal, tanong nito. Kung matagal mo nang alam ang lahat ng ito, bakit hindi mo kaagad isiniwalat? Hindi inalis ni Jackson ang kanyang mga mata mula kay Celestine. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila para lang dito.
Isang lihim na mensahe sa gitna ng kaguluhan. Dahil may mga bagay na kailangan mong protektahan, sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginig. Kahit na mali. Ang emergency meeting ay natapos sa isang malaking kaguluhan. Ngunit hindi ito ang tagumpay na inaasahan ni Celestine. Ang pagtatapat ni Jackson ay parang isang malaking bato na inihagis sa kanyang perpektong plano, lumikha ng mga alon na hindi niya inaasahan. Sa loob ng Madrigal Tower, sa opisina kung saan minsan ay naghari si Don Rafael, ngayon ay nagwawala ito na parang isang sugatang hayop. Ang mga mamahaling palamuti ay isa-isang naging basag na piraso sa sahig. Ang mga painting ay pinunit. Ang kanyang mga sigaw ng galit at pagtataksil ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Taksil! Pare-pareho silang mga taksil! Sigaw niya sa kawalan. Ang mukha'y namumula sa galit. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay naging personal. Ang babaeng multo na si Celestine Guerrero at ang sarili niyang anak ay nagsanib puwersa para sirain siya. Ang kahihiyan ay isang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat at isa lang ang gamot na alam niya, ang paghihiganti. Pumasok si Jackson sa opisina, ang mukha'y pagod at puno ng bigat. Dad, tama na. Tapos na. Hinarap siya ni Don Rafael, ang mga matay nanlilisik. Tapos na. Ngayon pa lang ako magsisimula. Dumampot ito ng isang paperweight na bakal. Ikaw, dahil sa'yo to. Pinagtanggol mo ang babaeng yon. Pinili mo siya kaysa sa sarili mong ama. Pinili ko kung ano ang tama. Mahinahong sagot ni Jackson, hindi natitinag sa galit ng ama. Tama? Humalakhak ng mapakla si Don Rafael. Tingnan natin kung ano ang tama kapag nawala na sa iyo ang lahat. Nang gabing iyon, sa isang madilim at mausok na bar sa isang eskinita sa Maynila, isang sikretong pag-uusap ang naganap. Nakipagkita si Don Rafael sa isang lalaking may peklat sa muka at mga matang walang emosyon, isang bayaran na kilala sa paggawa ng mga maruruming trabaho. Hindi ko siya kailangang mamatay, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay malamig at walang bahid ng konsensya. Kailangan ko lang siyang matakot. Kailangan niyang maramdaman na kahit gaano pa karami ang pera niya, kaya kong hawakan ang isang bagay na mas mahalaga sa kanya. At ano yon, boss? Tanong ng guon. Inilapag ni Don Rafael ang isang brown envelope sa mesa. Sa loob nito ay mga litrato. Hanapin ninyo ang ampunan kung saan lumaki ang dating asawa ng anak ko, si Lilibet Magpantay. Siguraduhin niyong may connection pa rin si Celestine Guerrero doon. At kapag nahanap ninyo, guluhin ninyo. Saktan ninyo ang lugar, hindi ang mga tao. Mag-iwan kayo ng mensahe. Isang mensahe na nagsasabing, kaya kong kunin ang lahat mula sa kanya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang pulong si Celestine, biglang nagring ang kanyang personal na telepono. Isang numero na matagal nang hindi tumatawag. Si Sister Agnes, ang madring nagpalaki sa kanya sa ampunan. Hello, sister. Sagot niya. Biglang nakaramdam ng kaba. Ang narinig niya sa kabilang linya ay isang humihikbing boses. Hiya, Lilibeth, tulungan mo kami. Sister, anong nangyari? Halos mapasigaw na tanong ni Celestine. Tumayo at lumabas ng meeting room. May mga lalaking pumasok dito kagabi. Sinira nila ang lahat. Ang playground ng mga bata, ang mga bintana, ang kapilya. Nag-iwan sila ng sulat para daw sa'yo. Parang may pumiga sa puso ni Celestine. Ang paghihiganti niya, na dapat ay nakatutok lang sa mga madrigal, ay biglang umabot sa mga taong pinakamahalaga at pinakainosente sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang tinawagan ang kanyang driver at nagmamadaling nagpunta sa ampunan. Ang dati masaya at makulay na lugar ay para nang dinaanan ng bagyo. Basag na salamin, nasirang mga laruan, at mga pader na may bandalismo. Ang mga bata ay umiiyak sa isang sulok, yakap-yakap ng mga madre. Ang huling pako sa kanyang dibdib
ay ang mensaheng nakapinta sa pader ng kapilya gamit ang pulang pintura. Kayang ubusin ng mga madrigal ang lahat ng mahalaga sa'yo. Halaga sa'yo. Sa parehong oras, sa Madrigal Tower, kinompronta ni Jackson ang kanyang ama. Hawak niya ang report mula sa kanilang security tungkol sa insidente. Ano to, Dad? Sumagot ka. Sigaw ni Jackson, ibinato ang folder sa mesa. Umupo si Don Rafael sa kanyang silya, kalmado, na para bang walang nangyari. Isang babala lang yan, anak, para matuto siyang huwag kantiin ng mga leon. Mga bata yon, Dad. Mga madre. Wala silang ng kasalanan. Nanggigigil na sabi ni Jackson. Hindi na ito negosyo. Kabaliwan na to. Tumingin si Don Rafael sa kanya. Ang mga matay malamig na parang yelo. Itinuro niya ang pinto. Kung ganoon, pumili ka, Jackson. Sabi nito sa isang boses na pinal. Ang pamilyang ito, ang pangalan at yaman na ibinigay ko sa'yo. O ang babaeng sisira sa ating lahat. Ang sikat ng araw ay tila hindi na kayang pumasok sa kanyang penthouse. Walang kulay ang mundo ni Celestine na ngayon ay muling naging si Lilibeth. Ang mga basag na salamin sa ampunan, ang mga umiiyak na bata, ang pulang mensahe sa pader. Bawat isa ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang paghihiganti. Iyon ang naging lakas niya. Iyon ang naging gabay niya. Ngunit sa paghahanap niya ng hustisya, nakalimutan niya ang isang mahalagang aral. Ang galit ay isang apoy na hindi lang ang kalaban ang sinusunog, kundi pati na rin ang sarili at ang lahat ng pinahahalagahan mo. Kinabukasan, isang importanteng board meeting ng Wellington Group ang ipinatawag. Ngunit hindi siya nakapag-focus. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa ampunan, sa mga inosenteng buhay na nadamay dahil sa kanyang personal na laban. Miss Guerrero, narito ang mga financial projections para sa acquisition ng Summit Holdings, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Tiningnan ni Lilibeth ang mga numero, ngunit tila nagiging malabo ang mga ito. Ang Summit Holdings ay ang pinakamalaking competitor ng Madrigal Group sa real estate. Ang pagkuha rito ay magiging isang malaking dagok sa kanila, ang pinakahuling hakbang sa kanyang paghihiganti. Ngunit ano pa ang halaga ng tagumpay kung ang kapalit ay ang kapayapaan ng mga taong minahal niya? Nagring ang kanyang telepono. Muling tumawag si Sister Agnes. Ang boses ay puno ng takot. Ija, may mga nagpaplanong bumalik dito. Kailangan naming lumikas. Natatakot ang mga bata. Natigilan si Lilibeth. Hindi niya pwedeng hayaan ito. Hindi niya kayang makita na masaktan ang kanyang mga kapatid sa ampunan. Ang mga batang katulad niya noon, walang kalaban-laban. Tumayo siya. Walang pasabi. I-cancel lahat ng schedule ko sa buong linggo. Utos niya sa kanyang sekretarya. Ang boses ay malalim at may awtoridad. Kailangan kong umalis. Walang alintana, sa mamahaling business suit, mabilis niyang minaneho ang kanyang sasakyan. Isang lugar lang ang kanyang pupuntahan, ang mansyon ng mga madrigal. Pagdating niya sa gate, hindi siya pinapasok ng gwardya. Wala po kayong appointment, Miss Guerrero. Hindi niya pinansin. Sabihin mo kay Don Rafael Madrigal na narito si Lilibeth magpantay. Nais makipag-usap. Nagulat ang gwardya. Hindi siya Celestine Guerrero ngayon. Siya si Lilibeth, ang ampon, ang babaeng walang pinanggalingan, ang babaeng lumuhod noon. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang gate, pinapasok siya. Naglakad siya sa loob ng engranding mansyon, ang dating lugar ng kanyang kahihiyan. Bawat hakbang ay parang isang paglalakbay pabalik sa bangungot. Sa sala, naghihintay si Don Rafael. Nakaupo sa isang silya na para bang isang hukom na naghihintay ng parusa. May nakabiting na ngiti sa kanyang labi. Look what the cat dragged in, sabi ni Don Rafael. May pagtawa sa boses. Ang multo ay nagpakita na rin. Hindi siya sumagot. Tumayo siya sa harap ng matanda. Diretso ang tingin.
Naparito ako para makipag-areglo, sabi ni Lilibeth. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Areglo? Sa akin? Isang pulubi na kagaya mo? Muling humalakak si Don Rafael. At anong iaalok mo? Ang iyong paghihiganti? Ititigil ko na ang lahat, sagot ni Lilibeth. Wala na akong gagawing hakbang laban sa inyo. Ibebenta ko ang shares ng Wellington Group na makakaapekto sa inyo. Hahayaan ko na kayo. Hahayaan ko nang bumalik sa dati ang lahat. Tumigil ang pagtawa ni Don Rafael. Tinitigan siya nito ng masinsinan. Sinusuri ang kanyang mga mata. At anong kapalit? Kailangan mong tigilan ang panggugulo sa ampunan, sabi ni Lilibeth, halos pabulong. Kailangan mong garantiyahan ang kaligtasan ng mga bata at mga madre. Huwag niyo na silang sasaktan. Ngumiti si Don Rafael. Isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki at kasamaan. Kaya pala, ang mga kahinaan mo para sa kapayapaan ng mga alaga mo, handa kang isuko ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Lilibeth. Para maging kasing linaw ng kristal ang lahat, Lilibeth, sabi nito. Ang boses ay bumulong na parang demonyo. Para malaman mo kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Sa pagitan natin, may isang kondisyon ako. Kinabahan si Lilibeth. Ano yon? Itinuro ni Don Rafael ang sahig sa harap niya. Lumuhod ka! Utos nito. Lumuhod ka sa aking harapan. Humingi ka ng tawad sa pagsubok na sirain ang pangalan ko. At mangako ka na kailanman ay hindi ka na muling magpapakita sa amin. Ngayon na. Parang may pumukpok sa ulo ni Lilibeth. Lumuhod. Humingi ng tawad sa taong nagwasak sa kanya at sa kanyang mga magulang. Ang pagpapakumbaba na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang physical pain. Ngunit ang mga mukha ng mga bata sa ampunan ang bumalik sa kanyang isipan. Dahan-dahan, bumaba ang kanyang mga tuhod. Nagsimula siyang lumuhod. Ang kanyang mga matay puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sentimetro ng pagbaba niya ay isang paalam sa kanyang dignidad, sa kanyang paghihiganti, sa kanyang pagkatao. Ito na ang pinakamababang punto. Ang kanyang buong plano ay gumuho. Wala na siyang pag-asa. Ngunit bago pa niya tuluyang maisara ang kanyang mga mata sa kahihiyan, isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Tama na pa. Tapos na ang lahat. Napaangat ng tingin si Lilibeth. Sa may pintuan nakatayo si Jackson. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang ama. Naglakad ito palapit. Mabilis. Buo ang loob. At sa isang iglap, pinigilan nito ang kanyang pagluhod. Ang mga kamay ni Jackson ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Lilibeth. Pinipigilan siyang lumuhod na para bang ang pagluhod niya ay isang sugat na pareho nilang mararamdaman. Ang galit sa mukha ni Don Rafael ay napalitan ng pagkagulat. Jackson, anong ginagawa mo rito? Bitawan mo siya. Utos ng matanda. Hindi. Matigas na sagot ni Jackson, hindi inaalis ang tingin sa ama. Inalalayan niyang tumayo si Lilibeth. Sabi ko, tama na. Hindi mo na siya sasaktan. Hindi na kahit kailan. Tinataksil mo ako para sa babaeng yan? Hindi kita tinataksil, Dad. Tinatama ko lang ang mga mali mo. Sabi ni Jackson. Pagkatapos ay hinila niya si Lilibeth, papalayo sa sala, papalabas ng mansyon, papalayo sa lason na bumabalot sa lugar na yon. Hindi pumalag si Lilibeth. Wala na siyang lakas. Hinayaan niya lang na hilahin siya ni Jackson. Ipinasok sa kotse nito at mabilis na pinaandar palayo. Walang nagsalita sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga mabibigat na paghinga at ang ugong ng makina ng sasakyan. Dinala siya ni Jackson sa isang lugar na hindi niya alam. Isang tahimik na rest house sa Tagaytay, nakatago sa gitna ng mga puno ng pino, tanaw ang lawa ng Taal. Ang hangin ay malamig at malinis, isang malaking kaibahan sa bigat ng hangin na iniwan nila sa Maynila. Pagpasok nila sa loob,
Agad siyang pinaupo ni Jackson sa sofa at kinuha ng isang baso ng tubig. Ang mga kilos nito ay maingat, puno ng pag-aalala na hindi niya nakita rito sa loob ng napakatagal na panahon. Salamat, pabulong niyang sabi. Naupo si Jackson sa tapat niya. May malaking espasyo sa kanilang pagitan. Patawarin mo ko, Lily, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat. Tumingin lang si Lilibeth sa labas ng bintana. Ang mga salitang patawad ay tila napakadaling sabihin, ngunit napakahirap damhin. Alam ko, walang kapatawaran ang ginawa ko. Pagpapatuloy ni Jackson na para bang nababasa ang nasa isip niya. Noong gabing iyon, duwag ako. Sunod-sunuran ako kay Dad dahil akala ko yun ang tama. Akala ko, ang pagprotekta sa pangalan ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Pero mali ako. Habang pinoprotektahan ko ang pangalan natin, sinisira ko naman ang babaeng pinakamamahal ko. Sa pag-amin niyang iyon, napalingon si Lilibeth. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at katapatan. Matagal ko nang alam ang tungkol sa mga iligal na gawain ni Dad. Umamin si Jackson. Sinubukan ko siyang kausapin. Sinubukan kong itama, pero hindi siya nakinig. Kaya nagsimula akong mag-ipon ng ebidensya. Patago. Plano kong isuko ang lahat sa tamang panahon kapag handa na akong talikuran ng lahat. Pero naunahan mo ko. Tumayo siya at may kinuha mula sa isang nakatagong safe sa ilalim ng sahig. Isang itim na kahon. Inilapag niya ito sa mesa sa kanilang pagitan at binuksan. Ang kahon ay puno ng mga folder, mga orihinal na kopya siya ng mga dokumentong nagpapatunay sa lahat ng pandaraya ni Don Rafael, mga audio recording ng mga sikretong pag-uusap, mga bank record, lahat ng kailangan para tuluyang maipakulong ang kanyang ama. Iyon na to, sabi ni Jackson. Ito ang mga sandatang kailangan mo para tapusin ang laban. At kung kailangan mo ng testigo, handa akong tumestigo laban sa sarili kong ama. Natulala si Lilibeth. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian ng buong puso ay siya ngayong nag-aalok ng tulong, ng pagtubos. Ang paghihiganti na dati simple at malinaw ay naging komplikado. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit si Jackson. Dahan-dahan na parang nag-aalangan, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay bago. Dahil kailangan kong itama ang lahat, Lily, para sa'yo, para sa atin, sabi nito. At dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Habang pinoproseso ni Lilibeth ang lahat ng kanyang narinig at nakita, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal, nanginginig, at puno ng takot. Ito ang boses ng kanyang Tio Fernando. Lilibeth, apo, tulungan mo ako. Umiiyak na, sabi nito. Pinapahanap ako ng mga madrigal. Papatayin nila ako. Alam ko ang lahat ng sikreto ng ama mo at ni Don Rafael. Tulungan mo ko, apo. Ang taunang shareholders meeting ng Madrigal Consolidated Group ay idinaraos sa parehong Grand Ballroom kung saan halos 1 taon na ang nakalipas, dinurog ang pagkatao ni Lilibeth. Ngayon, ang hangin ay hindi puno ng tawanan at musika, kundi ng tensyon at hindi nabibigkas na mga akusasyon. Si Don Rafael Madrigal ay nakaupo sa gitna ng mahabang mesa sa entablado. Pilit na ipinapakita ang isang imahe ng kapangyarihan na halatang basag na. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang talumpati, isang desperadong pagtatangka na pakalmahin ang mga nag-aalalang investor nang biglang bumukas ng malakas ang 2 malaking pinto sa likuran. Lahat ng mga mata ay napalingon. Mula sa liwanag, isang figura ang dahan-dahang lumakad papasok. Si Celestine Guerrero, nakasuot ng isang nagniningning na pulang business suit.
na tila apoy na naglalakad. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat ng bulungan, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, kasabay niyang naglalakad, ay si Jackson Madrigal, ang tagapagmana, ang prinsipe na ngayon ay nasa tabi ng kaaway ng kanyang kaharian. Ang kanilang pagdating ay isang deklarasyon ng giyera. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Don Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagtataksil. Security! Palabasin sila! Ngunit walang gumalaw. Lahat ay tila nabighani, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nagpatuloy sa paglakad sina Lilibeth at Jackson, dire-diretso patungo sa entablado. Hindi sila gumamit ng hagdan. Sa halip, huminto sila sa harap mismo ng mesa, kapantay ng mga taong minsan ay tumingala sa kanila. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Lilibeth. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid, gamit ang isang maliit na mikropono na dala niya. Patawarin ninyo ang aming biglaang pagdating. Ngunit may mga katotohanan na hindi na maaaring ipagpaliban pa. Sa isang hudyat niya, ang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina'y nagpapakita ng logo ng Madrigal Group, ay biglang nag-itim. At pagkatapos, lumabas ang mga ebidensya. Isa-isa niyang ipinakita ang lahat. Ang mga dokumento ng pandaraya sa Laguna Industrial Complex na una niyang isiniwalat. Sinundan ito ng mga ebidensyang galing kay Jackson, ang mga audio recording, ang mga bank transfer, ang mga pekeng kontrata. Isang bundok ng kasalanan na hindi na matatago. Sinungaling! Patuloy na sigaw ni Don Rafael, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pagpapatuloy ni Lilibeth, isang video ang lumabas sa screen, isang lalaking payat at halatang takot na takot. Si Fernando Magpantay, ang kanyang tiyuhin. Ako si Fernando Magpantay. Simula ng confession sa video. Inutusan ako ni Don Gregorio Wellington na itago ang kanyang anak na si Lilibeth para sa kaligtasan nito. Ngunit tinukso ako ni Don Rafael Madrigal. Binigyan niya ako ng pera para ilihim ang pagkatao ni Lilibeth, para manatili siyang isang ampong walang kwenta, habang pinaghahatian namin ang yaman na dapat ay para sa kanya. Ang Wellington Group. Matagal na itong pinagnanakawan ni Don Rafael sa pamamagitan ko. Sa puntong iyon, bumukas muli ang mga pinto sa likuran. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, may dalang warrant of arrest. Don Rafael Madrigal, sabi ng hepe, inaaresto ka namin para sa mga kasong pandaraya, pamemeke at corporate sabotage. Ang dating hari ay wala nang nagawa, kundi ang magpatangay sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Habang dinadaan siya sa gitna, napatingin siya kay Jackson, ang mga matay puno ng pagkamuhi. Taksil ka, bulong niya. Hindi sumagot si Jackson. Tiningnan lang niya ang kanyang ama habang ito'y inilalabas. Isang malungkot na pagtatapos para sa isang malupit na paghahari. Kasabay nito, isang hiwalay na grupo ng pulis ang lumapit sa isang sulok kung saan nakatago si Fernando Magpantay na akala'y ligtas na. Siya ang nagsilbing susi para makuha ang huling piraso ng ebidensya. Nang tumahimik na ang lahat, muling humarap si Lilibeth sa mga natitirang miyembro ng board at shareholders. Ang kanyang mga mata ay nagpapaikot-ikot sa silid, binabalikan ang bawat sulok ng lugar kung saan siya minsan ay ipinahiya. Dahan-dahan, inalis niya ang kanyang mamahaling hikaw, hinubad niya ang kanyang eleganteng coat. Ang natira ay isang babaeng nakatayo, nang may dignidad, hindi dahil sa kanyang damit o yaman, kundi dahil sa katotohanang dala niya. Marahil ay nagtatanong kayo kung sino ako. Sabi niya, hindi ako si Celestine Guerrero. Iyon ay isang pangalang nilikha para mabuksan ang mga pinto na isinara para sa akin. Ang tunay kong pangalan. Huminga siya ng malalim. Ako si Lilibeth Grace Wellington.
ang anak ni Don Gregorio Wellington, at bilang nag-iisang tagapagmana ng Wellington Group na sa pamamagitan ng mga sikretong investment ng aking ama ay ang may-ari na ngayon ng pinakamalaking porsyento ng shares ng kumpanyang ito. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Mula ngayon, ako na ang mamamahala. Pagkatapos ng lahat, sa gitna ng nagkakagulong mga tao at mga nagbubulungang mamamahayag na nakapasok na sa silid, dahan-dahang tumalikod si Lilibeth at naglakad palayo sa entablado. Ang kanyang misyon ay tapos na. Nakuha na niya ang hustisya. Ngunit sa kanyang pag-alis, naramdaman niyang may humabol sa kanya. Si Jackson. Lily, tawag nito. Ang boses ay puno ng hindi katiyakan. Nahabol siya nito bago pa siya makalabas ng ballroom. Lily, paano na tayo? Lumipas ang 3 buwan. Ang pangalang Madrigal Consolidated Group ay unti-unting nabura sa mundo ng korporasyon at pinalitan ito ng isang bagong entidad, ang Wellington Madrigal Corporation, isang simbolo ng masalimuot na nakaraan at isang maingat na hinaharap. Si Lilibeth, gamit ang kanyang tunay na pangalan, ang tumayong bagong leader. Ngunit sa halip na maging isang rey ng bakal, siya ay naging isang pinunong may puso, dahan-dahang itinatama ang mga maling sistema na iniwan ng mga nauna sa kanya. Isang maaliwalas na hapon, dinalaw ni Lilibeth ang ampunan. Hindi na ito ang lugar na winasak ng galit. Ang mga pader ay muli nang pininturahan ng masasayang kulay. Ang playground ay bago at puno ng tawanan ng mga bata. Naglaan siya ng malaking pondo, hindi bilang donasyon, kundi bilang pagbabalik ng utang na loob. Habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tunay at magaan na ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa kabilang dako, malayo sa anino ng nagtataas ang gusali ng Makati, pinili ni Jackson na magsimula muli. Ginamit niya ang maliit na perang natira sa kanya na hindi galing sa masamang paraan para magtayo ng isang maliit na coffee shop sa paanan ng isang bundok sa probinsya. Isang simpleng negosyo na malinis. Araw-araw, ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pagpirma ng mga milyones na kontrata, ay abala sa pagtimpla ng kape at pag-asikaso sa mga customer. May kapayapaan sa simpleng buhay na ito, isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera. Isang araw, nagpasya si Lilibeth na bisitahin ang lugar kung saan dapat siya unang dinala, ang puntod ng kanyang mga magulang. Isang simpleng marmol na lapida sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Habang nilalagay niya ang isang pumpon ng mga puting bulaklak, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa likuran. Magandang araw, Lily. Lumingon siya. Nakatayo roon si Jackson. May dala ring isang simpleng bulaklak. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na ng kanyang puso ang pagdating nito. Jackson. Bati niya pabalik. Ang boses ay kalmado. Naglakad ito palapit at inilagay ang kanyang bulaklak sa tabi ng sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, pareho lang silang nakatayo roon, nakatingin sa mga pangalang nakaukit sa lapida, hinahayaan ang katahimikan at ang malamig na hangin na magsalita para sa kanila. Patawarin mo sana sila, lalo na si Dad, sa lahat ng kasalanang nagawa nila sa pamilya mo. Basag ni Jackson sa katahimikan. Matagal ko na silang pinatawad, sagot ni Lilibeth, at sa pagkakataong ito, totoo na ang mga salitang iyon. Nalaman ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad. Iyon ang tunay na nagpalaya sa akin. Humarap siya kay Jackson. At ikaw, kumusta ka na? Ngumiti si Jackson, isang nangiting pagod ngunit kontento. Heto, nagtitimpla ng kape. Masaya, tahimik. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Masaya akong makita kang ngumiti ulit, Lily. Iyong totoong ngiti. Isang damdamin ng nostalgia at isang bagong pag-asa ang bumalot sa kanilang dalawa.
Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit ang peklat ay hindi na sariwa. Ito ay bahagi na lang ng kanilang pagkatao, isang paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Salamat sa ginawa mo, Jackson, sabi ni Lilibeth. Sa pagtulong mo sa akin na itama ang lahat. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Sagot niya. Nagsimula na silang maglakad palayo sa puntod, hindi magkahawak kamay, ngunit sabay. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Isang pisikal na distansya na sumasalamin sa emosyonal na espasyo na kailangan pa nilang tawirin. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, huminto si Jackson. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit meron ding determinasyon. Lily, sabi niya, ang puso'y nasa kanyang mga salita. Pwede ba? Pwede ba akong manligaw ulit? Nagulat si Lilibeth. Sa tamang paraan ngayon, dagdag niya kaagad. Walang kayamanan, walang pangalan. Ako lang. Magsisimula tayo sa simula. Tinitigan siya ni Lilibeth ng matagal. Sa kanyang isipan, naglaro ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil. Ngunit nakita rin niya ang lalaking tumayo laban sa sarili nitong ama, ang lalaking handang isuko ang lahat para sa tama, at ang lalaking nagtitimpla ngayon ng kape sa isang simpleng coffee shop. Dahan-dahan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi rin siya sumagot ng hindi. Ang nangiti niya lang ang nagsilbing sagot. Isang sagot na puno ng posibilidad. Isang sagot na nagsasabing ang paghilom ay nagsimula na. At ang bukas ay isang blangkong pahina na handa na nilang sulatan ng magkasama. Sa huli, ang kwento ni Lilibeth ay hindi lamang isang paghihiganti, kundi isang paglalakbay ng paghahanap muli sa sarili at lakas mula sa mga sugat. Bagamat ang pagtataksil at pangiinsulto ay nagtulak sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang tibay at talino ang nagbigay daan upang makabangon at lumikha ng isang bagong mundo. Ngunit sa huli, kapag hinarap niya ang kanyang konsensya at mahihirap na pagpili, pipiliin ba niyang maghiganti o magpatawad? Ang kwentong ito ay nagpaalala sa atin na ang masasama ay tiyak na makakamtan ng parusa, at ang mabubuti, kahit gaano kahirap ang daan, ay makakamtan ang nararapat nilang gantimpala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Ano ang palagay niyo sa mga desisyon ni Lilibeth? Kaya ba niyang magpatawad sa mga nagpasakit sa kanya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe at sundan kami para sa mga kwento ng pusong puno ng emosyon. Naway magtaglay kayo ng isang magandang araw.